Magandang gabi mga kapatid. Kumusta po kayo? At nandito po tayo sa Cebu, Santander. Cebu, sa St. Gabriel Parish. Dito sa pinakadulo sa Sugbo mga kapatid. At nakatanggap tayo ng balita na sa Clarin Bohol, sa National High School dyan, merong mga hinaharas ng ating mga kaaway. Ano ba ang dapat gawin kung mangyari yan sa ating eskwelahan? Unang-una mga kapatid, relax lang. Huwag masyadong mataranta. Dahil kung mataranta ka na, hindi ka na makagawa ng ano ang dapat gawin mga kapatid. Ano ba ang ating dapat gawin? Unang-una, yung mga hinaharas ng ating mga kaaway, dalhin natin sa simbahan ba? Hindi sa simbahan. At meron tayong prayer niyan, no? Prayer of deliverance. Nasa nasa punto per punto staff. So sa mga tumatawag sa atin, mas mabuti pauwiin at i-share yung prayer ng simbahan, yung tatay ang mag-pray at hihingi ng mga sacramentals ng simbahan, holy and exercise, water, dahil lahat ng pari makabless ng mga religious items, sacramentals, holy and exercise water, holy and exercise salt, holy and exercise water. Kapag hindi mag-bless ang pari, saan yan pupunta? Pupunta yan sa albularyo. So, dapat mga kapatid, ang buong pamilya, bawat Katoliko, may alam sa mga sacramentals po. Dahil malaking tulong talaga sa atin yung mga sacramentals ng simbahan. Sacramentals are instituted by Jesus Christ, mga kapatid. So, dapat yan po ay paalala natin na dagdagan natin yung kaalaman natin patungkol sa spiritual phenomena po. So, ang dami ng mga tao ngayon naghihintay sa atin. Nandito pa tayo sa hotel. At exactly 8:15, babalik tayo doon. Dahil meron pa mga speakers na nakauna sa atin. Meron pang 4 na speakers. Nandito si Brother Victor, si Brother Kaloy, si Brother Leo at Brother Johnny ang mag-share patungkol sa spiritual phenomena. At mga 8:30, ako na naman hanggang alas 10. At mag-bless talaga tayo ng mga sacramentals mga kapatid. At ngayon, ang ganda dito dahil ang daming nangungumpisal. Makita natin na nakikinig sila sa ating programa sa punto por punto. So, ngayon, hinahatid ako dito sa hotel kasama yung mga parokyano na nag-assist sa atin. While nakadaan kami sa mga tao, ang taas ng linya sa pagpangumpisal mga kapatid. Yan po ay patunay na nabigyan na ng halaga ng bawat isa sa atin ang kalagahan ng mga sakramento ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, sa mga pamilya inaharas na nakita ko sa mga video, ano ba ang dapat nating gawin? Una, relax lang. Yan po ay palatandaan na dapat natin dagdagan yung pananampalataya natin, yung kaalaman natin tungkol sa spiritual phenomena, no? Kung iharas ba tayo ng mga demonyo, doon lang tayo magdadasal, no? Dapat araw-araw tayo magdasal. Yan po ay patunay mga kapatid na marami ng mga pamilya na kung magdasal man pero maraming mga contamination, no? Kailangan natin na i-renounce lahat ng mga superstitious belief natin, yung paglapit natin ng mga albularyo,
Huwag na kayong lumapit sa mga albularyo, lapit na kayo sa mga pari natin. Receive the sacrament. Kaya nga magulo yung buhay natin, magulo yung isipan natin, magulo yung ating damdamin. Dahil hindi natin tinatanggap ang sakramento po, yung cares. Yung cares talaga ay kinakailangan nating lahat, mga kapatid. At yung family, head of the family, siya ang mag-ulit-ulit sa prayer of the church. Grabe yung tatay, makapangyarihan yung tatay. Yung nanay, makapangyarihan yon. Lalong-lalo na kapag kasal sila sa pari. Ang problema kung hindi ka kasal sa pari, mga kapatid. So, pwede natin ma-deliverance yung family members natin. Yung deliverance, mga kapatid, ay hindi lang pala sa mga possess. Pwede din sa mga negative na may negative na pananaw, may negative na emosyon. Pwede din sila mag-self-deliverance. And then gamitin yung mga sacramentals at babalik talaga sa mga sakramento, mga kapatid. Magtanggap sa mga sakramento, mga kapatid. Yan po ang pinakailangan natin. So, nakita ko yung mga video, nataranta na yung mga tao. Yung pagkataranta, mga kapatid, yan po ay senyales sa kakulang natin ng kaalaman. Kung lahat tayo ay ma-educate, kaya nga pupunta tayo sa iba't ibang lugar to empower the people, hindi na kayo mataranta pa. Ang mataranta yung mga demonyo. So merong nag-chat sa ating team, meron daw nagsabi na tatawagin natin si Father Darwin. Sabi ng mga demonyo, huwag niyong papuntahin dito si Darwin. So, alam na nila yung pangalan ko, hindi pa nag-father. So, may nag-chat sa ating team. No? Hindi pa natin na-verify kung totoo ba yun, pero nag-chat sa ating team. Bakit natatakot sa atin? Hindi dahil wala akong kasalanan. Dahil yan, sa kaalaman ko patungkol sa ating sa prayer ng simbahan, patungkol sa deliverance prayer. So, kung lahat ng pari ay ma-educate natin, dadami pang matutulungan natin. So, ngayon, yung mga pari dito sa Santander, si Father Hill at si Father Kate, dahan-dahan kong sinishare kong mga experiences natin. Ang dami nating matulungan, mga kapatid. Kung ang mga pari ay ma-empower, kung lahat ng mga Katoliko ay ma-empower natin sa patungkol sa mga usefulness of sacramentals, mga kapatid. What a great blessing sa atin. Pero hindi na natin nagamit ang kapangyarihan ni Kristo sa pamamagitan ng mga sakramento na iniwan niya sa simbahan, entrusted to the church. And the church also instituted sacramentals to be used by the faithful, to be used by the whole congregation, mga kapatid. So ngayon, sa mga pamilya, advice ko sa inyo, cares po, confession. Lahat ng buong pamilya po, receive the sacrament of confession. Isalin niyo yung paglapit niyo ng mga albularyo. Isalin niyo yung mga occult practices ninyo. Meron kayong habak, meron kayong orasyon, isalin niyo yan. At i-confess natin lahat ng mga kasalanan natin. And then, buong pamilya, lapit sa mga sakramento. Yan po ang totoo na protection natin. Yan po ang totoo na purification natin. Yan po ang totoo na paraan ni Kristo. No? Hindi po yung habak, hindi po yung amulets. Lapit kayo sa pari ninyo, buong pamilya po. Baka wala na kayong oras na magkaisa sa pagsamba every Sunday. Yan ang rason na hinaharas yung mga kabataan. Dahil sa kanilang mga lolo at mga papa, mga tatay, may mga orasyon. May mga anting-anting na hindi matablan ng bala. Yan po ay sa demonyo. Hindi matablan ng kutsilyo, hindi matablan ng itak. Yan po ay hindi galing sa Diyos. Kung nanay ka, tatay ka, nakikinig ka ngayon sa atin, i-renounce niyo po yan. Totoo na naka-enjoy kayo sa kapangyarihan
na galing ng demonyo. Pero ang demonyo ay walang pag-ibig. Sisingil talaga yung demonyo sa kapangyarihan na ginagamit mo. At yan po ang karanasan natin. Yan po ang karanasan natin, mga kapatid. Ang dami na po na mga nagsurrender sa atin ng mga orasyonan, mga anting-anting, may kapangyarihan na hindi matabla ng bala. Pero napaso sila sa mga sacramentals of the church. Holy and exorcised oil, holy and exorcised salt, holy and exorcised water. So lahat ng pari, by the way, lahat ng pari makabless ng mga sacramentals using the prayer of the church. Using the prayer of the church, mga kapatid. At meron nang surrender nga sa atin na hindi siya matabla ng bala. Nagagalit siya sa akin. At nagagalit din siya sa kanyang asawa. Dahil yung asawa niya ay laging nanonood sa atin punto per punto. Laging nanonood sa ating live dito sa FB at sa punto per punto YouTube channel natin. Lagi silang nanonood. Ay yung asawa niya, nagagalit yung yung asawa niya. Sabi niya, bakit ba lagi kang nanonood ng Darwin na yan? No? Security guard, albularyo, at meron din siyang orasyon na hindi matabla ng bala, mga kapatid. Anong nangyari, mga kapatid? Ninagyan niya ng asawa niya yung likod ng kanyang asawa. Sumisigaw, ang init! Kanyang asawa, sumisigaw, ang init! Ano ba yung ninagay mo sa likod ko? Yung holy and exorcised oil. Hindi siya natabla ng bala. Hindi siya natabla ng itak. Hindi siya matabla ng kutsilyo. Pero sa holy and exorcised oil, napaso siya, mga kapatid. At pinainom ng kanyang asawa yung kanyang asawa ng holy and exorcised oil. Alam nyo, yung mga demonyo sa kanyang katawan na nagprotect sa kanya, na galing yung kanyang kapangyarihan, na hindi siya matabla ng bala, yung mga demonyo na source na kanyang kapangyarihan, mga kapatid, sumisigaw, don't bring me, never, 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 never bring me to Darwin. Yan ang sinabi ng mga demonyo. Please, never, 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 never bring me to Darwin. At sumusuka siya ng maraming mga tubig, higit sa isang balde, mga kapatid. Hindi niya ma-reconcile. Bakit? Lagi mainit yung ulo niya, masungit siya, at walang pagkumbaba sa kanyang sarili. At yun, mga kapatid, nagsurrender siya. Ngayon, at peace na daw siya. Salamat, Father. Pasensya ka na. Humingi ako ng tawad sa iyo. Sabi niya, dahil galit na galit ako sa iyo, Father. Galit na galit ako nung una. Pero yung galit ko sa iyo ay ngayon ay nawala na. Tawad po, Father, dahil hindi ko alam. At yung nagturo sa akin from Mindanao, Father, sinishare ko yung natutunan ko galing sa simbahan. Ngayon, Father, yung albularyo, yung anting-antingan na nag-empower sa akin sa paggamit ng kapangyarihang ito, ay nag-surrender din. Hindi niya ginamit yung kanyang orasyon. Dahil katulad din sa aking karanasan, walang peace of mind yung pamilya niya. Magulong-magulo. At hindi sila nagkaisa sa panalangin. So ngayon, mga kapatid, grabe yung panalangin. Natanggap niya yung panalangin na peaceful na yung buong pamilya niya, mga kapatid. So, yan po ang dahilan bakit maharas yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga tatay ay may orasyon. Yung mga nanay ay may laging lumapit sa mga albularyo, sa mga superstitious belief, may mga lana o langis galing sa mga albularyo. Dapat i-surrender po yan. Dapat i-renounce po yan. Yan din ang rason bakit naka-experience tayo ng oppression, mga sakit na hindi natural. Pero namang natural illness, kailangan natin ng doktor kung natural yung illness natin. Pero
beyond natural illness, hindi yan kaya ng doktor, kahit doktor pa ng Amerika, mga kapatid. Hindi makagamot sa karamdaman mo. By the way, salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Umabot ng 805 yung stars natin ngayon. Salamat po, 855. Mga kapatid, sa mga pamilya ngayon na hinaras ng mga demonyo, makinig kayo. Go to your priest, confession, and then find time for adoration, cares. And then rosary po. I-offer nyo yung buong pamilya ninyo. Pray the Holy Rosary, and then adoration, pray the Holy Rosary. Consecration to the family, to the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary po. Makapangyarihan po. Yung, alam nyo, kung ang buong pamilya ay magkaisa, na magdasal, mga kapatid, grabe yung kapangyarihan, mga kapatid. Para yung buong sundalo na nanalangin against sa mga demonyo. Sa aming karanasan, mga kapatid, bilang exorcist, makapangyarihan po. Yung buong pamilya ay magdasal. Magkaisa sa pagsamba during Sunday po. At i-renounce yung mga occult involvements ng ating mga ninuno, mga kapatid. Yan po ang doorways. Yan po ang pasukan ng mga unclean spirits. Dapat makinig po kayo. Bakit naharas po sa demonyo? Dahil yan sa mga ninuno natin. First, second, third, and fourth generation. Kaya nga yung mga anting-antingan ngayon, may orasyon ngayon, makinig kayo. I-surrender po nyo yan. Wala kayong peace of mind kapag hindi nyo yan i-surrender, because God is more than enough. God is more than enough, mga kapatid. Yung mga albularyo, na nawagan po ako sa lahat ng mga albularyo, magsasuffer po yung buong angkan ninyo. Kung hindi nyo i-surrender yung pagka-faith healer ninyo, yung pagka-albularyo ninyo, yung pagka-manggagamot ninyo, yung pagka-mangkukulam ninyo, yung pagka-mangbabarang ninyo, you enjoy the power of the evil spirits, pero sisingilin ng demonyo yung mga ninuno mo. Ang dami kong ini-exercise, mga kapatid, na ang kanilang mga lolo ay mga albularyo, na possess sila dahil sa kanilang lolo na albularyo. Ang dami, hindi ko na mabilang, mga kapatid. Kaya nga, 100% ako na confident sa pagsasalita ko nito. Dahil sinasabi na ng simbahan. And then, nakikita ko talaga literal sa aking mga mata, mga kapatid. Ang dami talaga. Hinaharas, ino-oppress ng demonyo. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Dagdagan natin yung kaalaman natin. Bakit ba ako hinaras ng demonyo? Yan po ang right question. Dahil yan sa mga occult involvement ng mga ninuno natin. Primarily dahil sa ating kasalanan. Dahil sa mga superstitious belief natin. Dahil sa mga paglapit natin ng mga occultista, mga black magician. Merong mga extraordinary gift na sa paglapit natin dyan. Delikado po tayo. Kaya nga, dagdagan natin ang ating kaalaman. Ang daming mga tao ngayon, nandun sa parokya natin, sa Santander, St. Gabriel Parish. Ang daming mga tao ngayon, nandun, naghihintay. At matapos nito, babalik naman tayo dun sa parokya para magbihis, dahil dun tayo sa light shipping office. Kanina, nagbigay ng talk sa ating pasalamat tayo ni Ma'am Jean Rizalde at sa buong kumpanya sa light shipping na nag-invite sa atin, at siya po ay benefactor natin nung nandyan pa tayo sa seminaryo. Isa sa mga benefactors natin sa seminaryan pa ako. So doon exclusive po, hindi natin ina-announce, dahil kung i-announce natin, hindi makasya yung lugar, no? Sa exclusive po yon sa mga sa mga employees sa Light Shipping Corporation. So yan, mga kapatid, relax lang po kayo. Sa mga
ngayon, nabalita na yan sa radyo, sa social media, yung nangyari sa isa sa mga high school sa Clarin, Bohol. Taga Clarin po ako. Taga Bugtumbol, Clarin, Bohol. Relax lang po kayo at kung bigyan nyo po yun ng oras, meron naman tayong office. Bukas tayo bukas. Nandun po yung team natin to empower you, especially the family circle, na pupunta doon. Dahil hindi po yan magic, hindi yan mawawala ng isang prayer lang. It should be a communal effort po ng tatay, ng nanay, at ng mga buong sakop ng pamilya. Malaking tulong talaga po kung tayo magkaisa sa dasal, magkaisa sa paglapit ni Kristo sa mga sakramento. What a power, mga kapatid. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sinagot lang natin yung mga na paano natin makontak si Father Darwin. Nandito pa tayo sa Cebu hanggang December 9 pa tayo makauwi. At open po yung office natin bukas sa mga pamilya na affected sa spiritual harassment po. Punta kayo sa office natin para matulungan po yung buong pamilya. Alam nyo, the grace of God will not operate when you never cooperate. Babalikan ko the grace of God will not operate when you never cooperate. So, sa pamilya, bisita kayo sa office. At pinakamalapit na exorcist natin sa Clarin, nandyan si Father Randy Alberto po sa Tubigon, sa St. Isidore Parish sa Tubigon po. At huwag kayong matakot, mga kapatid. Huwag kayong matakot, mga kapatid. All is well. So yun po ay palatandaan na totoo talaga na may demonyo. Dahil totoo yung may demonyo, totoo na may Kristo. Totoo na may Diyos, mga kapatid. Relax lang po kayo. Huwag kayong mataranta. Dapat yung demonyo ang mataranta. Kapag dagdagan natin yung kaalaman natin, dagdagan natin yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa mahal na Birhen, yan po, sulbad na po. Yan po ay isa sa mga greatest solution during exorcism natin. At sana, mga kapatid, huwag kayong matakot. At salamat na umabot tayo ng almost 1,000 yung nanonood natin ngayon. So, nanonood natin si Boyles Abe, yes, amen, at si Annabel Dumpor, at si Yuyo, at Seri Anuber, nanonood sa atin din, si Lizel Gabia, si Maricel Maymay Guta, si Mary Grace Naraga, si Felipe Fernandez nanood sa atin, si Tanwala Kapol, o si Arthur Balita nanood sa atin, si Eli Sabanal. So hindi ko mabasa yung so almost 2,000 na yung mga stars natin ngayon. Salamat po sa inyong generosity po. At si Era Mendez, nagpadala sa atin ng 100 stars po. At si Dalia Nizer, nanood sa atin. Si Mathea, si Lutlut Lubo, nanood sa atin. Si Gloria Waban, nanood din sa atin. Si Aldi Pujas, si Mirce Alferez, si Giancarlo Arnaiz, nanood sa atin. At si Virgilio Dalu Batan. Si Gladys Pinili, nanood sa atin. At si Relin Luzero, si Impas Raman, nanood sa atin. Si Maribeth Apariche, nagpadala sa atin ng 100 stars. So, plus 2,000 stars na ngayon. Almost. Salamat po. At si Salmonton, nanood sa atin. Si Dina Geo, si Bonjivon, at si ang daming nanood sa atin ngayon, mga kapatid. At si Glenn Luzon, at si Ate Jojo Idusma, pa-shoutout Father. Si Bong Basalo, si Janice Alangan. We are happy, meron na ng deliverance kahapon na pare dito sa Jensen, nag-assist sa atin. So salamat po. So sana dadami pa yung mga kaparian na may power. So lagi ako nag-share dito sa inyo para may power yung mga pare natin. It is not all about me, but it is all about the ministry of Jesus entrusted to us through the sacrament po. At si Pasil Yan, hello Father, God bless you po. At si Clyde, pa-shout out Padre with Team Holy Rosary, kita-kita ugma Padre. Salamat Gao Clyde. At si Charlita Perez, God bless you Father Darwin Gitgano. At si mahal na 2,000 stars po yung nagpadala sa atin. Salamat po. Alam ng Diyos,
yung mga generosity ninyo. Si Eli Sabanal nanood sa atin, si Joseph Three Kings Lagroba nanood sa atin. At yan lang sa muna mga kapatid. At pasensya na kayo sa boses ko dahil may ubo ako. So hindi pa nawala. So all is well. Pero may si Rita good gabi ipad. Shout out diri sa 102.3 Kiss FM sa RDFM na sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran. Si Ray Darrow, si Boy Kulot. Salamat ninyo. At si Mary Chris nanood din sa atin. Si Shada, si Tidet, o si Shada Avelino nanood sa atin. So, ang dami nanood sa atin, almost 1,000. So, Fighty Maria, that's it with a humble heart po. God bless you po.